Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,878 subscribers. Konti na lang guys ay maatim na natin 122 subscribers na lang ay makukuha na natin ang 10,000 subscribers milestone. Sana makuha natin yan hanggang tomorrow. Sige po maraming salamat po sa inyong lahat. From the bottom of my heart, I love you all. Sige po, ang pag-usapan po natin today ay yung kay Bongo, no? So, Bongo, dapat bang iboto sa 2025? Alamin ang kanyang mga plano para sa Senado. Yan Anuin po natin kung ano po ang mga plano ni Senador Bongo para dyan sa Senado sa 2025. Alam naman po natin na tatakbo si Bongo, no, bilang senador ng Pilipinas. Re-electionist po ito si Bongo. Okay? Sige. Ito po magandang araw po sa inyong lahat. Kahit nasaan po kayo ngayon ay pagpalain po kayo ng may kapal at Pasko po ngayon dito sa Pilipinas. Kaya po binabati namin kayo bilang maligayang Pasko po sa inyong lahat, no? Ngayong araw na ito nais kong pag-usapan natin, no, na si Bongo nga, no, isang politiko at talaga namang nagpakita ng dedikasyon sa ating bansa, no, mula nung nanungkulan bilang Special Assistant to the President si Senador Christopher Bongo, no? Yan. Kaya alam naman natin na ang Senador Bongo ay dating Special Assistant to the President ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ngayon nga ay isang senador na patuloy na naghahatid ng serbisyo sa ating bayan. Isa sa kanyang mga proyekto talaga namang pinagpamalaki at nagbibigay ng malaking tulong sa mga Pilipino ay ang malasakit centers. Ang mga sentrong ito ay isang one-stop shop, no? Isang one-stop shop para sa mga nangangailangan ng tulong sa kalusugan at financial assistance. Saan man tayo magpunta sa bansa, mayroong malasakit center na handang tumulong sa mga mahihirap na Pilipino. Isa pa sa mga programa ni Senador Go na dapat natin pasalamatan ay ang kanyang pagsusulong ng super health centers. Ito ay ang pasilidad na dinisenyo upang palakasin ang ating healthcare system, lalo na sa mga malalayong lugar. Nakita naman natin, no, kung paano siya nagbigay ng pag-asa sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga proyektong ito. Ito ay pinagmamalaki natin, no? Hindi lang sa kalusugan ng kanyang naging ambag, sa panahon ng pandemya, nag-propose siya ng Balik Probinsya Program na naglalayong bawasan ang pagkagutom at pagkalat ng sakit sa Metro Manila sa pamamagitan ng pag-uwi sa mga nasa lungsod pabalik sa kanilang mga probinsya, no? Siyempre, sa larangan naman ng sports at edukasyon, si Senador Go ay laging nariyan upang suportahan ang ating mga atleta at mag-aaral. Ang kanyang pagpupunyagi para sa mga kabataan at mga sportsman ay tunay na nagbibigay ng inspirasyon. Di po ba? Okay, napakaano talaga, no? Tingnan nyo Ang Malasakit Center po ay isang one-stop shop, no, para sa mga serbisyong medikal at financial assistance. Ang mga sentrong ito ay naglalayong magbigay ng tulong sa mga mahihirap na pasyente sa pamamagitan ng koordinasyon. Kasi ganito po yan, no? Ano naman to, parang coordination body, no? Nandun ka sa ospital, hindi ka na kailangan lumabas, nandun ang PhilHealth, nandun ang PCSO, nandun ang DOH at DSWD. Doon sila, makakapag-coordinate na sila sa bawat isa. Ito naman, super health centers na sinasabi natin ay ito, nagpursige na magtayo ng super health centers na magbibigay ng serbisyong pangkalusugan tulad ng panganganak, dental, laboratory, at x-ray na mayroong primary care na naaayon sa UHC. Ang UHC po ay Universal Health Care, no? Syempre, suportado rin niya po ang Build program ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Yung infrastructure development, yung build nga, pero other than that, ang DPWH ang nangunguna doon. Di ba? National Housing Development Production and Financing Bill ay talagang nagpupursige siya at yung disaster resilience, alam ko meron po siyang batas na ipinasa, yung building po dyan sa along Mindanao Avenue, pero parang wala po, no? Tapos feeding programs,
Sports and Youth Development, NTF-LCAC, legislation for health and livelihood. Okay? Ito, mga layunin po kasi nito ay magbigay ng one-stop shop, tapos koordinasyon ng apat na departamento o agencies na nabanggit. Tapos syempre, meron po siyang malawakang network sa buong bansa. Okay? Something like that, di ba? Marami pa po siyang mga programa na naaayon sa batas din naman. Okay? Pero, mahalaga din pong i-discuss natin ay ang mga plano ni Senador Bongo para sa 2025. Dahil nga naman, natapos na ang 2019, no? Hanggang 2025 ay tama lang, nabanggit din natin ang mga plano niya kung sakasakaling manalo siya at sigurado naman natin na mananalo naman si Senador Bongo bilang senador ng Pilipinas. Okay, siyempre ito po mga plano niya, so yung sa health sector initiatives, no, pagpapalawak ng malasakit centers, no, plano ni Senador Bongo na dagdagan ang bilang ng malasakit centers upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa one-stop shop para sa medical at financial assistance. No, super health centers, patuloy na pagpapatayo ng mga super health centers sa iba't ibang bahagi ng bansa upang palakasin ang primary care at gawing mas accessible ang kalusugan sa komunidad. No? Yung PhilHealth Consulta Package Awareness, SIGO ay nagudyok sa PhilHealth na magsagawa ng malawakang kampanya sa edukasyon at awareness para sa konsulta package na naglalayong palakihin ang bilang ng mga nakaka-avail nito. Panlipunan, no? Serbisyo at ekonomiya. Pagpapatuloy pagmamalasakit at pagsiservisyo, ipinahayag ni Go ang kanyang layunin na patuloy na magserbisyo sa mga Pilipino at magbigay ng suporta sa mga nangangailangan na may diin sa proper programs. No? Suporta sa mga manggagawa at negosyante. Inihanda ni Go ang mga panukalang batas na magbibigay ng mas maraming suporta sa mga manggagawa at maliliit na negosyante para sa isang mas inclusive na economic recovery. Siyempre, TechVoc din naman, patuloy na suporta sa mga programa at technical vocational education na naglalayong iangat ang kasanayan at trabaho para sa mga Pilipino. Gusto niya transparency at responsibilidad sa investigasyon ng war on drugs, posibleng magsasagawa ng sariling investigasyon ng Senado sa ilalim ni Go tungkol sa war on drugs ng Duterte administration na isang hakbang para sa transparency at responsibilidad. No? Pagpapatibay ng komunidad, no? Cultural at social development, pagbibigay ng dagdag ng suporta sa mga rehiyon, political at re-election ng advocacy. Si Go ay nag-file ng candidacy re-election, no? Talagang may paninindigan, tapang at malasakit, no? Pagbabalik ng pagmamahal ng mga Pilipino, ipinakita kanyang pagpapasalamat at pagpapakumbaba sa patuloy na suporta ng mga Pilipino sa kanyang mga inisyatibo at liderato. Yan. Yan po yung ano natin, ha? Okay? Okay po, ha? Kaya po, sa mga nagawa at experience ni Senador Bongo, no, hayaan ba natin na hindi ito bumalik sa Senado? Kayo na lang po makakasagot dito, mga kababayan ko. Hanggang dito na lang po. Mabuhay po kayo.